Good evening mga kababayan, mga kaibigan ko. Mayroon kasi ngayong pumutok na mga kaibigan, parang kiniklaim nga isang malaking accomplishment sa administrasyon ni BBM ang patungkol sa silent war against drug, mga kaibigan. Kaya sinasabi kong silent kasi parang lihim mga kaibigan, at parang nakapagtataka nga pangyayari, no? Ako nagulat ako dito eh. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, baka pwede naman maghingi ako ng pabor sa inyo. Paki-like and subscribe naman mga kaibigan dito sa munting YouTube channel ko. Mga kaibigan, yung patungkol sa sinasabi ni BBM, no? Yung sa 1.8 tons of illegal drugs. Ang narinig ko pa nga sa mainstream media ay sabi 2 tons daw 2 tons illegal drugs ang nasabat sa checkpoint doon sa Batangas, mga kaibigan. ang nakapagtataka lang kasi yung mga ni BBM sa interview parang alanganin eh. Yung mga sinasabi niya minsan, kung napansin niyo mga kaibigan, kung napanood niyo sa balita o kahit doon sa social media, ang sinasabi niya, yung una, kasalukuyang inimbestigahan pa, hindi pa daw malaman kung saan nagmula ang sabo o saan pupunta o kanino yon, di ba? Parang kumbaga inimbestigahan pa lang. Bandang huli sa niya, pananalita niya, ang sabi naman, basta hindi daw dito galing sa Pilipinas ang sabo, galing daw sa ibang bansa. Doon pa lang parang magtataka, ano ba talaga ang totoo? Ha? Tapos isa pa mga kaibigan, parang itinakabit na naman niya uli ang mga Duterte dito sa isyu na to. Parang naman mga kaibigan, nagpapahaging na naman siya eh. No? Para bang ang pagkakaintindi ko mga kaibigan, pasensya na, medyo mababa lang pang uunawa ko. Ang pagkakaintindi ko, hindi lang niya masabi-sabing nandiritsahan nga mas bitter siya kay ni dating Presidente Duterte. Kasi ang sabi niya, nasasabat nila ang droga na walang nasaktan. Oh? Walang putukan, walang namatay. Kasi ang war on drugs talaga mga kaibigan, simpleng snatcher ka lang, may dalang mga yon, armas, no? Yung mga simpleng hold upper lang sa mga kanto-kanto, may mga armas yan. Yun, malaking yan. Isang big syndicate, drug syndicate. Big time yan, mga kaibigan. Tapos, isang tao lang ang nagdala. Ang masaklap niyan, baka mamaya sasabihin pa nilang pamilya Duterte ang may-ari niyan. Kasi isang tao lang pinadala nila eh. Nakapagtataka. Ang daming ang gulo mga kaibigan, kung titingnan mo talaga ng maigi yung nila, 1.8 tons of illegal drugs o shabu, no? Unang-una, idinaan sa checkpoint. Siguro yung ganyang kalaki, 13 billion mahigit ang halaga ng shabu na yon. Hindi basta-basta yon. Ang namumuhunan niyan mga kaibigan, siyempre hindi naman siguro ngayon, no? Susurbihin muna nila ang dadaanan sa shipment nila. Mamaping muna yun, hindi basta-basta yun, basta na lang idadaan. Ngayon mga kaibigan, ang tanong dito, yun bang checkpoint na yun ay regular checkpoint pa talaga yun, araw-araw yun, may checkpoint dyan. At saka na lang yung checkpoint na yun, natsimpuhan lang may dumaang sabo. Yan lang kapag tataka ko, ang checkpoint na yan, lehitimong checkpoint, kung araw-araw talaga yan nakalagay dyan checkpoint na yan, hindi naman siguro baliw yung nagdala sa shipment na yan, idaan dyan sa checkpoint at ihinto pa doon mismo sa checkpoint yung
dala nilang mga impektos, mga kaibigan. At saka ang isa pa, mga kaibigan, itatanong ko lang din po sa inyo kung sino man ang mayroong ng idea diyan sa sabo na yan, kung gaano kabigat yan. Ang kupra, mga idol, parang mas mabigat yata yung kupra kaysa tawas. Ang sabo yata at saka tawas, parehas lang siguro. Alin ba ang mas mabigat, tawas o sabo? Parehas lang naman siguro yon. Ang kupra, idol, kasi kabisado ko yung sa kupra, kasi magsasaka kami sa probinsya. Ang 50 kilos ang kupra, mga idol, isang sako yan, malaking sako. Mas mabigat pa yun kaysa sa... Pero tingin ko, mas mabigat siguro yung kupra kaysa ano na yun. Palagay ko lang kahit sa tawas, mas mabigat ang kupra. 1 kilong kupra, mas ano, ang 1 kilong kupra siguro, mas kukunti yata yun kaysa ano, kasi mabigat yun eh. Mas kukunti kayo doon sa tawas. Yeah? Pero ang patagay na natin, 50 kilos ang kupra. Mga idol, isang sako talaga yun. Isang sako yung 50 kilos ang kupra. Mas mabigat yun. Kung ang tawas, hindi ko kasi kabisado kung gaano kabigat. Hindi naman ako nakahawak ng sabo, mga idol. Palagay na lang natin, kasing bigat ng tawas yung sabo. O sa asukal na lang. Mabigat din yung asukal eh. Ang asukal din, mga idol, ang 1 kilong asukal, ang 50 kilos ng asukal, isang sako, mga idol. Isang sako yun. Ang 1 tons, di ba? 1,000 kilos yun, di ba? Tama ba ko? Ang 1 tons, 1,000 kilos. Paano ngayon yung 2 tons, 1.8 tons, mga idol, di 1,800 kilos. Palagay na lang natin, bawat isang sako, 50 kilos ang laman. Sa 1,000 kilos, mga idol, bawat sako, 50 kilos ang laman, sa 100 kilos, 2 sako yun. Sa 100 kilos. Sa 1,000 kilos, 20 sacks yun. Tama ba ako? 20 sacks. Plus yung 800 kilos pa, mga idol, ilang sako yun? 8. Hindi. Mali. Mahina tayo sa matik-matik, idol. Sa 1,000 kilos, sa 100 kilos, 2 sacks, no? Sa 1,000, 20 sacks. Sa 800, 16 sacks, mga idol. 36 sacks, mga idol. Nakapagtataka lang, paano nila pinagkasya ngayon sa Puton Ban ang 36 sacks ng droga? 36 kasako, mga idol. Mapagkasya ba yun sa isang ban? Hindi nag-iisip yung nila eh. Yung director nila sa palabas na yan, hindi nag-isip eh. No? Pwede siguro kung air pang sinakyan, mga idol. Kung air pang sinakyan, maaari pang magkasya yung may karga. Para ka nagde-deliver ng asukal. Ba? Maaari may karga yun sa air. Yung 36 sacks na droga. Pero kung sa Puton, hindi nag-isip, mga idol, hindi nag-isip. Ano ba yan? No? Ulitin natin. Kung kasing bigat o kaya kasing bigat ng bigas yung droga na yon, tingin ko parang mas magaan yan kaysa bigas eh. Kung mas magaan yan kaysa bigas, yung isang sako niyan, mga idol, yung 50 kilos niyan, mga idol, talagang isang sako, puno talaga yung sako, mga idol. Kung sa 100 kilos, 50 sako bawat sako, sa 100 kilos, 2 sako na yan, mga idol, ha? Yung 1.8 tons, napaka-questionable. Paano may karga sa Puton yan? At saka, isa pa, bakit isang tao lang ang dyan, sa shipment na yan? Isang tao lang nagdala. Wala siyang escort, wala siyang backup. Kung ano talaga yan, mga idol, ha? Kung drug syndicate talaga yan, na yan, mga idol, may nauna na yan eh. May na yan eh. Kumbaga, itong sasakyan nga nagkarga, may advance party niyan eh. Didiretso. Titingnan, unahin nila, sila walang karga. O titingnan lang ang dadaanan kung malinis. Malinis, di ba? Kung may checkpoint, siyempre magka-radyo yan. O huwag ka muna tumuloy, huwag tayo tumuloy. Umiksi tayo ng ibang route para makaiwas sa checkpoint.
Hindi naman tatanga-tanga ba sila? Di ba nag-isip mga idol? Di ba idol, di ba nag-isip? Parang niloloko talaga tayo. Tingin, ano, ewan ko lang sa inyo mga idol kung ano sa tingin nyo. Tingin ko parang niloloko nila ang publiko, niloloko nila mga taong bayan. Gumawa lang sila ng script, hindi pa inayos, hindi pa inisip. Dapat mahina yung director nila eh. .8 tons na droga, isinakay sa isang putong van. Ano pagkahirap yun mga idol? Parang napaka-imposible. Kahit anong isipin mo mga idol, ako talagang sabagay, medyo siguro makitid lang naman pag-iisip ko mga idol. Kaya lang kahit anong ano talaga sa pag-iisip ko, iisipin ko kung talagang may ano to, pwede ba mangyari? Mahirap eh. Mahirap mga idol. Doon pa lang sa dami ng epektos, yung kargamento, ikarga sa isang putong van. Yan siguro hindi nila napansin yon. Kung gaano katotoo yon. 13 billion ang halaga. Babiyahe yan ng isang tao driver lang. Ano yung driver pinapamain? Ang yan, ito isa pa rin to mga idol. Yung driver na yon, kung kakasuhan na ipapakulong nila, kailangan transparent tayo, di ba? Monitor natin idol kung talagang gagawin nila diyan, kung totoo talaga, transparent sila. Pa-monitor lang yung driver, kung kakasuhan na ipapakulong yan. Baka mamaya, kasi ang sabi ni BBM, wala daw kahit politiko man yan, mayaman man yan, kahit anong klaseng tao man yan, talaga daw sasagasaan, hahabulin niya. Kaya lang mga idol, dito pa lang sa sinasabi ngayon ni BBM, medyo nilunok niya na rin yun. Kahit sino man yan, wala siyang sasantuhin, kaibigan man yan, o sino man yan, yan ang sabi niya. Pero bakit yung anak ni SOD, idol, bakit nabsulto? Kung wala siyang kinikilingan, di ba? Mapolitiko man yan o masino man yan, wala daw siyang Bakit yung anak ni SOD nabsulto? Tapos ang nabaliktad yung team leader ng PDEA na nagkandak ng bypass operation ang nakahuli noon, siyang nagurgor. Dito pa lang idol sa sinasabi ni BBM, ang daming parang tawag nito, ano bang termino nito? Marami siyang sinasabi na doon pa lang sa doon pa lang sa pagbiyahe pa lang, siguro sa port dinaan yon, 1.8 tons mga idol. Bakit hindi nasabat na custom yan? Ba? Kung sa port idaan yan. Sa custom pa lang, dapat nasabat na yan eh. Alam nga naman sa airport nila idaan yan. Bakit walang doon? Basta na lang, nakita na lang yung nasa checkpoint. Tapos wala pa silang patunay nga dumarating paano napunta sa checkpoint yung van na yon. Basta lang nakikita sa nakaparada na yung van eh. Nandoon na sila lahat. Si BBM mismo, mga idol, nandoon din. Doon pa lang din kay BBM nakapagtataka, di ba? Ang mga pulis namatay sa mga lehitimong operasyon, ang mga sundalo na ambos o namatay, may mga kalamidad ng dumaan nga ang mga tao naghahanap ng presidente, ang presidente wala, di ba? Ang tanging nag-assist, ang tanging nagpakita si Vice President Sara Duterte, mga idol. Kahit yung naambos lang sa Mindanao, ng mga nakaraang buwan, yung 4 na sundalo ang namatay. Si Vice President andoon ang nakikiramay. Ang tataka lang, dito sa Cebu na to, napakabilis ng responde ng presidente.
Doon pa lang magtataka ka na rin, magtataka, oh, bakit may aktibo na ngayon si presidente? Di ba? At saka yung ano mga idol, ang sinasabi niya, napakalaking ano niyan, wala man lang nasaktan, wala man lang engagement, walang ano, walang komosyon nga nangyayari. Kumbaga para lang silang pumunta doon sa Batangas at namintas ng pakwan. Ganun lang ang kasimple mga idol. Para lang namintas ng pakwan. Samantalang panahon ni Duterte, ilang pulis ang nadisgrasya. No? Sila mismo ang maghanap, mag-operasyon. Dami pang intel yung ginagamit para matunugan, matiktikan kung nasaan yung mga impiktos na yun, saan yung droga na yun. Pero sila, walang kahirap-hirap, droga ang lumapit sa pulis. Droga mga idol ang lumapit sa pulis. Nakapag ano eh. Hindi ko nga lang ngayon maipakita mga idol yung ano sa balita pinanood ko kasi nag-iisa yung cellphone dala ko dito. Kaya lang, nainis, na parang nakakaloko kaya sinadya ko talaga mga idol, ipaparinig, ipapakita sa inyo. Yung sa loobin ko lang mga idol ha. Yung sa loobin ko lang mga idol, ilalabas ko lang patungkol dito sa ano. Baka maya mga idol, sa sunod araw, ituturo na si Duterte na ang mga Duterte nang may-ari sa epektos na yun. Nakakaloko. Eh, pakiramdaman natin mga idol. Kasi sa ngayon, ang dinidikdik na pati yung ano, pati yung mga mainstream media mga idol. Ang ano daw, yung gentleman agreement, nakakaloko sila diyan. Sa sunod video ko mga idol, i-discuss natin yung gentleman agreement na yan. Yung ano, dito sa ano kasi dito sa Cebu na to, medyo nakakaano ito eh. Nakakaano dito. Parang curious din ako dito sa issue na to mga idol. Kaya ako mga idol, biker adventure pero naligaw ako dito sa ano na to, ito mga helmet mga idol. Biker ako idol, kaya ito nakaano ako ng biker eh, attire. Kaya mapansin nyo mga idol sa mga vlog ko, nakasuot ako ng biker, naka-biker attire ako mga idol kasi biker adventure. Naligaw lang ako dito mga idol sa ano na to, ang mga topic na ito kasi curious. Medyo ano kasi ngayon sa nangyayari dito sa ating mga ano eh, dito sa administrasyon to kakaiba mga idol eh. Kaya naligaw, nakikisaw-saw na ako dito sa ano eh. Yung mga pang-uunawa ko, yung maliit ng pang-uunawa ko dito sa mga nangyayari sa ating paligid, ihinahayag ko lang mga idol. Kung saan yung tama, doon tayo. Malasakit lang tayo, idol, sa inang bayan. Diba? Ang nakakaano lang kasi, ang sinisira nila, kung sino pa yung mga government official na gumawa ng tama, ay siya pang ginigipit. Sila talaga ginigipit, idol. Ito ngayon, kasi biglang ano to, dito hindi natin malaman kung ito ba ay pangbida doon sa zona. Kasi malapit na, idol, malapit na ang zona. Baka pangbida ito. Okay, maganda naman sana to kung talaga ito ay lehitimong operation. Ito talaga ay totoo. Maganda ito. Kasi parang ano yung droga sa ating bansa. Kasi ngayon talaga, siguro, nakarating na rin sa kampo nila yung mga hinanaing ng mga tao nga, dati kasi kay Duterte, nawala na yon. Medyo, hindi man talaga totally na zero, pero malaking porsyento talaga ang nawala, idol. Tapos ngayon, pag upo ni BBM, talagang bumabalik eh. Babangon tayong muli eh. Siguro, nakarating na yon sa mga ano nila, na pag-usapan, kaya gumagawa sila ngayon ng paputok, talagang nagpapasabog sila. Ang problema lang idol, mayroong mali eh. Diba? Mayroong mali, hindi na naisip. Ang laki kasi ng parang kumbaga ano to. Kumbaga di ba yung papunta kang ibang bansa, sa lalabas ka ng bansa, mayroong shoe money. Tinatawag lang shoe money. Kumbaga itong exhibit nila, nalakihan ng masyadong nalakihan. Kasi breaking ano nga daw to eh, sa kasaysayan ng Pilipinas, ito daw ang pinakamalaking shipment ng sabo nga na ano nila, na huli dito sa record on ano ba to, ano masabi nila?
Kaya lang, ang problema, ang ano lang mga idol, kaya ako nagtataka eh. Kaya nagtatanong, kanina pa ako nag-isip, kasi nanonood ako sa balita sa cellphone ko. Yun nga. Kaya nag-isip ko, alin ba ang mabigat? Yung 1 kilong kopra, o yung 1 kilong ano, 1 kilong shabu. Tingin ko mas mabigat ang kopra. Kaya yung 1 kilo ng kopra, mas kukunti kaysa 1 kilo ng shabu. Siyempre, kung magaan ang shabu, ang 1 kilo niya, marami. Diba? Pero kung kasing bigat siya ng asukal o kaya bigas, medyo tama-tama na yung 1 kilo. Kaya lang, ang 1 kilong asukal mga idol, ang isang sakong asukal, yung bala 50 kilos ng asukal, isang sako pa rin talaga mga idol, isang sako. Kung ang bigas naman, kasing bigat siya ng bigas, 1 kilong bigas, ang 1 kilong shabu, magkasing bigat, oo, ang 50 kilos mga idol, malaking sako talaga yun sa bigas, di ba? Malaking sako yun. Paano ngayon pagkasiyahin sa isang cotton buns ang 36 sacks na droga? Ito ngayon ang ano mga idol eh, para bang nakakaloko, para bang talagang di natin maintindihan o napag-isipan nila ng maayos to, ano eh. Kay Duterte noon mga idol, pag nag-operasyon sila, pag may makita, may bumulagta, andoon yung, kaya lang mga idol, may ano, nandoon pa talaga sa site yung mga ano eh, yung mga nagdadala, ha? Pati yung mga impektos. Eh ditong ano, napakabilis eh. Na ano na daw agad, na test na daw yung ano, high grade daw yung ano eh, yung impektos, napakabilis. Test na para bang ready-made, test na agad eh. Na-testing agad, high grade daw. Ano eh mga idol, ewan ko lang kung kayo maniniwala ako, hindi ako kumbinsido. Sa sarili ko lang ha, sa ano ko lang ha, hindi ako kumbinsido eh. Parang ano eh, parang kahina-hinala mga idol. Unang-una pa lang doon sa ano pa lang ha, yung sarot pa lang, yung saruta pa lang. Ha? Kasi yung mga drug syndicate na yan mga idol, matatalino yan, maraming ano yan. Yung iba nga dyan, kasi 13 billion mga idol. Kahit itapon nila yung 1 billion para doon sa mga padrino, lilinisin yung lugar. O, pwede, parang ganun, kadalasan ginagawa yung mga idol eh. Halimbawa, may checkpoint o sa isang lugar na yan. Lalapitan ngayon kung sino yung kaya nilang lapitan. Boss, dadaan kami. Pwede padaanin nyo kami. Magkaanuhan ngayon yan, okay ha? Kung madala nila yung ano, lusot sila, pero pagka hindi mamimilit yun. Lilihis ang ibang daan yun. Hindi yun ididiretso nga wala siyang backup, wala siyang escort, driver lang. Napakatanga naman itong ano na to, no? Napakatanga naman nila. Kasing tanga din naman ng nanghuli, no? Hindi man lang iniisip. Hindi man lang gumagawa lang kayo ng ano, palabas, dapat iniisip ninyo. Diba? Eh ako nga, napaka-ignoranteng tao, nagtataka, nag-iisip talaga ako, paano nga naman ipagkasyahin ang 1.8 tons na shabu sa isang cotton bun. Diba? Nagapag-ano talaga eh. Aywan ko lang kasi mababa talaga ako mag-isip mga kaibigan. No? Ganun ang kakitid kasi isip ko, kaya hindi ko maisip yung ano, kasya pala yun. Yung 1.8 tons na ano, droga, kasya pala yun sa cotton bun. Mga kaibigan, siguro yung 16 sacks, puno na yung ano eh. Puno na yung van noon. 836 yan kasi ano eh. 1.8 tons, di ba? 1,800 kilos, tama ba ako? Kung 1,800 kilos mga idol, sa bawat 100 kilo, 2 sako. Tag 50 kilos ang laman ng isang sako. Oh. Paano ngayon ikakarga sa isang van? Yan, isang van lang yung pinakita nila, pinagkargahan eh. Hindi na naisip yun eh. Magagaling naman yung nakapaligid, pero parang karma-karma din yung ano nila eh. Ginagawa nila eh. Kayo mga idol, i-comment nyo lang kung nagkamali ako. Baka ano lang, nagkamali lang talaga ako ng ano, akwintada.
Pero ang alam ko talaga, mga idol, yung puton ban, aywan ko kung maka 10 kilo, baka 10 kilo, sorry, sa 10 sako, idol, hirap na yun. Ilang seater ba yon? Yung puton ban na ano na yon? Ilang seater ba yon? Mahirap, idol. At saka hindi naman kalakasan yung ano na yon, no? Maganda rin naman yung puton ban, pero hindi ibig sabihin, hindi talaga yon sa mga hipang heavy ano. Hindi yun pwede talaga kargahan ng napakabigat na halos kapantay niya ang ano, bigat sa ang bigat ng sasakyan. Halos kapantay niya ang bigat na ikakarga sa kanya. Nakapagtataka talaga. Kaya curious ako mga idol sa balita na yun. Kaya ipinaabot ko lang sa inyo yung ano. Ano nga pala nangyayari yung ganon? Pwede pala yun. Mga idol, ang daming pwedeng gawin ng administrasyon natin. Na para bang liligawan nila ang taong bayan para makuha nila ang simpatiya, ang loob ng taong bayan na medyo wala ng tiwala sa kanila eh. No? Maraming ano, mga topic na pwede nilang ayusin. Wag na lang sila mag-show ng ano eh, para bang may showing sila na sila din ang nalagay sa alanganin. Katulad niyan, idol. Unang-una pa lang doon sa daan. Sa daan pa lang. Sa daan pa lang, pwede ba yun? Kalaki-laking halaga ng sindikato. Basta na lang itakbo dyan na ano. Ganon-ganon lang. Ang iba niyan, idol, may advance party na. May sasakyan advance party, mayroon din sa likod. May lookout sa likod, may backup din sa likod niyan. Hindi pwede ganon-ganon. Tatakbo isang driver lang. May mga advance party yan. Titingnan yung anuhin yung daan habang tumatakbo sila. Maka mamaya biglang may checkpoint sa unahan. O magbibigay ano yung advance party. O dito ha, may checkpoint 500 meters away. O kaya 1 kilometer ha dito sa lugar ganitong ano may checkpoint. Lumihis kayo. Ganon. Ganon ang ano nila. Talagang hindi naman basta-basta ano 'yan. At saka nakapagtataka din si BBM Idol, yung presidente natin, nakapagtataka din. Ngayon lang talaga siya nag-respond sa mga, kahit nga sa mga calamity, hindi naman natin masyadong nakikita yon. Si Vice President ang nagpunta, kahit yung mga may nadidisgrasya yung polis, may mga sundalong na ano, basta sa mga problema ng ano dyan, di ba? May issue pa nga dati mga idol, di na lang natin masyadong banggitin yung issue, di ba? Yung hinahanap yung presidente pero yung presidente nandoon nakikiano pala sa kasal. Kasal ba yun o birthday? Mas inuna niya pa yun. Pero ngayon, dito mga idol, sa droga na to, active ang presidente, nandoon siya agad. Na-interview pa nga siya agad eh. Yun nga lang, interview niya parang minsan nalalagay sa alanganin. Nalalagay siya sa alanganin mga idol. Hindi ko naman siguro natalakay nyo ng maayos mga idol. Yung sa ano, panoorin nyo na lang sa balita o kaya sa YouTube mga idol, yung interview niya, in-interview siya. Panoorin nyo na lang. Basta ako mga idol, curious talaga ako dito sa 1.8 tons nga ano, tapos pinarga lang talaga sa isang cotton van. Gaano ba kalaki ang cotton van? Ilang kilo bang capacity niyan? Oh? Palagay natin, kayang-kaya ng cotton van ang 1,000 kilos o kaya 1,000 kilos, kaya ba to? Sabagay, siguro kung pipilitin. Kaya lang mga tao, idol, 1,800 kilos to eh. Yung sabi nga sa mainstream media, 2 tons daw eh. Ang sabi naman ni BBM, 1.8 tons daw. Kaya kung makita ko yung sasakyan, sinabi, kaya ako na ano napaisip ng hindi maganda. Bakit nangyari 'yan? Ha? Kulang-kulang 2,000 kilos na ano. Tama ba? Oo. 2,000 kilos kakarga lang sa ano.
Kasi mga idol, kung pipilitin natin yung ano, 1,000, de 20 sacks. 20 sacks talaga yun, tag 50 kilos ang laman. Mukhang mahirap idol. Baka yung gulong ng sasakyan yun, sasayad na doon sa ano niya eh. Hindi na makatakbo na maayos yun. Eh 1.8 ang pinag-usapan. Kulang-kulang 2 tons eh. Kulang-kulang 40 sacks ang ano, paano magkarga yun? 36 sacks ikarga sa isang photon van. Si Binhor Abalos, hindi man lang napagsabihan si Presidente, oy, mali yan. Ano yan, baka mamaya mayroong makukulit nating viewers, ano yan, kukwestiyonin, ano yan, magtatanong yung mga taong bayan yan. Diba? Kaya, matutuwa tayo, sana tayo idol, patungkol sa droga na yan, nga sinusupil ng ating, ano, ating mahal na Pangulo. Kaya lang, kaya sabi ko sa inyo do mga idol, yung sa unang video, sa unang vlog ko, hindi pwede mag war on drugs si Presidente. Kasi mamaya sabihin ng mga ano, drug lord, di nga, war on drugs talaga. Oh, di ba? Ito na war on drugs nga, ito nga war on drugs. Yung mga tao naman ang nag ano ngayon, hindi nga. Totoo ba yan? May mali eh. May mali, hindi na naisip. Ang daming matatalino yung mga ano nakapaligid. Bakit hindi nakapag-isip ng ganyan? Ang daming matatalino nakapag-isip eh. Yung ano nga, yung ginagawa nga talaga ng issue kay Duterte, yung ano eh, yung gentleman agreement daw. Agreement. Ito namang isa pa rin mga tanga itong mga ito. Si BBM nakatutok na lang doon sa issue ng ano, secret agreement. Tanga lang. Pag-usapan natin yan mga idol sa isang video ko, secret agreement na yan. Eh ako hindi ako abogado, lalo na hindi ako matalino. Pero yung secret agreement na sinasabi nila, parang tanga lang. Isa pa rin yung si Carpio. Dumagdag pa si Carpio. Dating ano yan, yan Justice Secretary. Panahon pa yun ni ano? Kaninong panahon ba yun? Kay Pinoy o kay ano? Gloria, naging Justice Secretary yan. Isa pa rin yun. Sa bagay, mga kalaban ng mga ano ni Duterte ang mga yan. Kaya ganun na lang talaga. Kung saan sila makasilip ng butas dito. Ang masaklap na, baka mamaya itong issue na to sa droga eh. Kasi nag-iisa lang yung driver, baka si Duterte pang amo niya eh. Nakaloko talaga eh. Parang wala lang. Para ba, ano, ang tingin nila sa mga Pilipino ay mga uugok-ugok pa rin hanggang ngayon. Wise na ang mga Pilipino ngayon. Wise na ang ano ngayon. Alam na. Sila na lang ang hindi wise dahil sa kaanuhan nila, kung ano nung ginagawa nila, hindi na sila makapag-isip ng maayos. Hindi na nila naisip yung mga ginagawa nila eh. Ang daming ano eh. Doon pa lang sa customs, questionable na. Sa port dinaan yan, malamang. Eh kung sa airport, lalo madiskuhido sa airport yan. Kung sa airport idadaan yan. Sa barge yan, dinadaan. Pero questionable na. Sa custom pa lang, hindi nasabat ng custom yan. Oh. Kaya mas kapanipaniwala pa kung custom ang nakahuli eh, bago ipinano sa kanila eh. Di, checkpoint talaga, police talaga ang nakahuli, idol, police, police. Tapos yung promotion pa ng police, agad-agad, binagay ni Binhor Abalos, talagang wala ng proseso eh. Mula ngayon, major ka na. Sa araw na ito, major ka na. Ganun lang ba yun? Walang proseso, lahat yan, may mga proseso yan. Oo nga, rekomendasyon ng ano, DILG Secretary. Pero proseso pa yan, hindi yan pwedeng mula sa araw na to, major ka na. Basta bang hindi naman ganun. Lahat ng ano yan, may proseso yan. Yung recommendation ng ano, DILG, ano yun? Acceptable yun. Pero,
may proseso yun. Hindi naman yun basta para lang kumain ng kindi nga pag binigay subo mo, ayun na, kain na agad. Hindi naman, hindi ganun yun. Aywan ko lang kung ano. Kasi ang promosyon nun, may pipirma pa eh. Diba? Pag pinopromote yun, pipirma pa, mga superior noon. Hindi naman pwedeng. Andoon mismo sa site. Pinaano pa talaga. Pinopromote kita. Ngayon, major ka na. Ngayon, major na agad. Ha? Marami pang ano doon. May proseso pa yun. May pipirma. Pipirma pa rin mga superior noon. Iano pa yun kung sino sa promosyon niya. Nakalagay pa yun doon. Daming ano mga idol. Maraming magic. Sabi ng Bisaya, pukus-pukus. Ano lang ito mga idol, yung mga patawang mga termino ng Bisaya. Yung mga pangluloko ng ano ng Bisaya. Pukus-pukus. May pukus-pukus yata eh. No? Parang may pukus-pukus talaga idol. Baka yung mayroong hindi makaunawa, hukus-pukus mga idol. Pinukus-pukus yung ano eh, no? War on drugs. Para bang gustong palabasin, ipaparamdam ni BBM, mas better siya kay Duterte. Kasi yung war on drugs niya, isang ano eh, volume nga ano, kulang-kulang 2 toneladang droga. Nahuli nila, nasabat nila, walang nasaktan. Isang tao nga lang nagkarga, tapos tatanga-tanga pa yung driver, hininto pa doon sa ano, checkpoint. Para bang sinabi ng driver mga idol, pero wag lang magalit ha, baka ano ko lang to ha, joke lang. Pero yung joke na maaari ding totoo, o maaari ding na pangtatawa lang. Para bang sinabi ng driver, sir, ito na sir. O, di ba? Pagdating niya sa checkpoint, sir, ito na. Parang ganon. Yung grupo naman ng ano natin, pumunta lang doon sa Batangas. Akala parang nga lang namitas ng ano, parang namitas ng ano, ng pakwan. Ganon lang kabilis. Para lang siyang namitas ng pakwan. Alam mo mga idol kung bakit ko nasabi yan? Kasi panahon ni Duterte, nakialam naman natin, may nagkaroon talaga ng habulan eh. Nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng bakbakan. Palitan eh, parehas may patay. Kabila, sa mga pulis, may namatay. Sa ano rin, mga poser, mayroon ding patay. Marami nga sa poser. Diba? Kaya habulan, maraming nasaktan. Kasi talaga yung mga kanto-kanto, pinasok ng mga pulis, habulan. Bago nila masabat talaga yung droga na yon. Pero dito, sa kanila, ang galing nga, hanga ako kay ano, BBM eh. Hanga talaga ako, kaya lang may mali eh. Sa sunod kasi sir, yung suporta ko sa iyo panahon ng eleksyon sir, talagang hindi basta-basta eh. No? Pero sa sunod naman sir, ayusin mo. Ikaw naman oh, papahalata, gumagawa na lang kaya ngayon ng ano, papahalata pa kayo eh. Kayo namang nakapaligid, kung talagang gusto nyo sa ano, pag alam nyo may mali, itama nyo naman, i-correct nyo naman. Huwag nyo naman, basta lang kayo, gatong-gatong yan, lahat kayo. Ngayon, makakatulog pa kaya kayo ng matuwid. Makakatulog pa kayo sa kaiisip nyo. Baka mga ngayon, balisang-balisa na kayo, kaiisip nyo sa ano nyo. Mali, parang may mali. Kung mapanood niyo pa itong sinasabi ko sa inyo, kung ang 36 sacks, kung kasya ba dyan sa photo na yan, diba? Sabagay, ito mga sinasabi ko mga idol, bunga lang yun sa pag-analyze ko dyan sa 1.8 tons yan. Kasi ganun lang kakitid ang isip ko idol. Napakakunti lang talaga ang isip ko mga idol, ganun lang kakitid. No? Kaya kung mali ako, unawaan nyo lang ako kasi yung isip ko mga yung utak ko ganun lang kakitid mga idol. Pero talaga yung 1.8 tons mga idol, ako isang makitid ang isip. Pero aywan ko paano pagkasyahin yan sa isang photon ban. Parang napakahirap yata ang idol. Minsan nga lang kayo magpakitang gila sa mga tao, mali-mali pa. Diba? Hindi na lang dapat ganyan ang ano nyo. Huwag nyo kasing aalisin nyo muna sa isip nyo paano nyo buwalin ang mga Duterte. Kasi yan lang naman talaga ang target nyo. Kahit hindi aminin, yun naman talaga ang ano nyo eh.
Kasi ngayon, nasa war on drugs ang Davao. Duterte pa rin. Si, ano, si, ano ba itong Basti Duterte. Ngayon, gusto nyong ipahilamos ng ano sa mga Duterte nga kaya nyong mag-war on drugs nga walang nasaktan. Nek-nek nyo. Ganun-ganun lang ba yan? Ganun-ganun kabilis lang yan, war on drugs. Walang matapos ang sasabihin pa ni boss amo, manager, presidente BBM, wala ako sinasanto, kahit sino pa yan, kahit malaking politiko pa yan, o may mayamang ano pa yan, kahit general, o kaya kaibigan ko, sino pa yan, sabi niya eh. Lahat na lang na ano, sinasabi niya na, mananagot sa batas yan. Papanagutin natin sa batas yan. Baka mamaya, target mo lang si Duterte. Yung sinabi mo pananagutin sa batas, ang ano tanong nga, bakit yung anak ni Remulla? Di ba? Nasaan na ngayon? Nanagot mo sa batas? Bakit yan si Sayarot? Nanagot mo sa batas yan? Kaya, sabagay, kung talaga naman totoo yan, totohanan yan, maganda, papasalamat tayo sa ating presidente. Kaya lang talaga may mali May mali Gustuhin ko mang maniwala, kaya lang talaga mali Mga idol, may mali talaga Kahit yung 1 tons nga yata, mahirap ikarga sa ano yun. Yung naka-plastic kanina, parang bloke-bloke, yung mga plastic, nakabalot ng plastic, 1 kilo. Kung 1 kilo yon mga idol, ang 50 pieces noon, isang sako, malaki yon. Malaking sako yon. Kung 1 kilo ang bawat balot noon. Kasi parang mas makapal sa 1 kilong asukal ang bawat balot noon Kasi tingin ko, kasi medyo ano yung asukal Mas mabigat yata ang asukal kaysa tawas. Kung ang tawas at saka yung sabaw na yan magkasing bigat, di hamak na mas, ang 1 kilo niyan, mas makapal kaysa sa 1 kilong asukal. Ang 50 kilos niyan, di hamak na mas malaki sa sako. Sa 50 kilos ng asukal at saka sa 50 kilos na siyabo, hindi hamak na mas malaki ang sako sa 50 kilos na siyabo. Kung mas magaang siya sa asukal. Parehas 50 kilos, kaya lang nakadiferensya sa kapal. Kasi kung alin yung magaang, siyempre ang 1 kilo niyan, mas marami. Kumpara sa mabigat nga bagay, ang 1 kilo, parehas 1 kilo, pero ang mabigat mas kukunti. Ang 1 kilo niya mas kukunti lang. Pero yung asukal, ang 50 kilos niyan, isang sako, malaki ano talaga, sako talaga. Kaya kanina, nagtanong ako kung alin ba ang mas mabigat kaya, 1 kilong kopra o 1 kilong shabu. Tingin ko, mas mabigat ang 1 kilong kopra. Kasi ano yung kopra, naglalangis yun Yung ano na, yung tuyo na, yung luto na, naglalangis yun Mas mabigat yata yun. Di, ang 1 kilo noon, hindi hamak na mas kukunti kaysa 1 kilong shabu. Pero ang 50 kilos ng kopra, talagang malaking sako talaga. Sako talaga, as in sako malaki. Hindi supot. Hindi plastic bag, talagang sako. Kung mas makapal kasi magaang ang 1 kilong shabu, di hamak na mas malaki ang sako niya na paglalagyan sa 50 kilos. Paano ngayon pinagkasya nila sa ano yun? Sa cotton band? Tapos pinagmamalaki pa ng mahal nating Pangulo. Nasabat namin ang kontrabando nga walang nangyaring komosyon, walang nangyaring walang nasaktan, walang nangyaring putukan. Bagay, oo nga naman, walang nangyari. Paano mangyari basta na lang, pero joke lang basta na lang dinala ng driver dito, sir, ito na sir. Sir, ito na. Ito naman si mga tropa, punta agad doon para lang namitas ng mga
para lang namitas ng pakwan doon sa Batangas. Walang kahirap-hirap eh. Tapos sabay patawag agad ng media. Interview agad. Doon pa, hindi na naman napag-isipan ng maigi yun. Nakakatawa to mga idol. Panoorin nyo yung video niya ng idol. At yung interview sa mahal natin nga Pangulo. Kaya nakakatawa. Isip ko talagang bantayan yung maigi mga idol. Pati yung mannerism. Makikita nyo yung mga mannerism dyan mga idol sa mga nakapaligid. Lalong-lalo na yung nakakulay blue ba yun? Yun daw naririnig ko mga idol. Yun daw ang mannerism mga yan. Epekto daw yun sa mga yung mahilig gumamit ng mga cocaine yata yung kanila mga idol. Hay yan sila eh. Mga class yun sila eh. Lahat sa tropa na yan mga idol, may mannerism. Natawa mo kanina sa pinakita doon sa nakikita eh. O siguro, mga style lang nila yon, yung may mga pangiwi-ngiwi. Lahat sila idol, mayroon. Kaya nagtataka akong galit pala sa droga ang mga ito. Kaya na lang mga idol, pasalamatan lang natin sa accomplishment nila. Kaya lang mali sa sunod sir, sa sunod ayusin nyo. Yun talagang perfect. Yung gumagawa ng script, kailangan ayusin din. Ayusin nyo naman, turuan nyo naman nyo. Kasi matatalino yung nakapaligid eh. Andyan yung PDEA, andyan yung PNP, matatalino eh. Andyan si Abalos, si Presidente. Kaya lang hindi na naisip eh. Paano naman natin ikarga sa yan? Sa puton ban ang 36 sacks na comment na lang mga idol kung may mali ako patungkol doon sa ilang sako yung o ilang sako nga yung 1.8 tons na droga. Ipalagay na lang natin mga idol, bawat sako 50 kilos. Kung 100 kilos naman ang bawat sako mga idol, parang mas medyo konti ang sako. Ang lalaki naman ng sako niyan. Baka sa likurang bahagi ng puton ban, 2 sako lang ang pwede ikarga. Kung tag 100 kilos ang laman. Kung 100 kilos ang laman, bawat sako, 18 sacks lang yun mga idol. Tama ba ako? Sa 18 sacks na yan, baka mamaya mga idol, hindi na makatakbo yung puton ban. Diba? Malupit. Yun, isa din yun, hindi nila napansin yun mga idol, hindi na napansin yung na yun. At maraming salamat mga idol, hanggang dito na lang ako at sana suportahan nyo mga idol itong munting channel ko. Paki-subscribe mga idol at saka paki-like and subscribe na lang. Wala pa akong subscriber mga idol. Kumbaga lang ako sa issue patungkol dito sa nangyayari sa ating paligid ngayon mga idol. Pero hindi naman talaga ito ang ko. Curious lang ako sa mga nangyayari ngayon sa ating sa administrasyon na ito mga idol. Marami kasing mga irregular nga mga nangyayari, katulad yung panggigipit, yung para bang didiktahan ang mga didiktahan tayo. Pagka hindi yung mga government official na hindi nila kinakasuhan, sinususpinde, tinataniman ng kaso, kung ano-anong sinisilot mga idol. Paalam mga idol, maraming salamat sa sunod sa sunod vlog ko. Pag-usapan na naman natin yung yung gentleman agreement daw ni Pangulong Duterte. Nakatuto kasi sila kay Duterte ngayon. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Duterte mga idol, huwag nating iwanan si Duterte kahit anong mangyari.